Yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Lord kasi meron tayong malakas na pangangatawan ngayon. Salamat sa Diyos sapagkat sama-sama tayo ngayon magbubulay ng kanyang salita. Kaya salamat pa rin sa Diyos sapagkat meron tayong kalayaan na maibahagi ang mabuting balita sa anumang aspeto, anumang kalagayan natin ngayon. Kaya sa umagang ito, kunin nyo na po yung inyong Biblia. Sulat nyo po yung talata na mangungusap po sa inyo sa kwento nating babasahin sa Biblia. Mula ito sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, 1 hanggang 11. Kung nandun na po kayo, ihanda nyo lang. Yan. Naalala ko lang po, isang patotoo na ang magandang relasyon sa tatay. Naalala ko lang po yung tatay ko. Siya po ay patay na po ngayon. Pero yung magagandang aral, turo nung kasama natin siya, nung kasama ko siya, magandang relasyon sa bawat isa, napakahalaga. Alam ko rin na meron din sa inyo mga kwento na gano'n na pagsasama o magandang relasyon sa kaibigan, sa nanay, sa tatay. Kaya naikwento ko lang na sa tuwing kami magkasama ng tatay ko, di ko napapansin na nandun din yung pagtuturo niya, yung pagkukwento niya habang naglalakad kami kapag nag-i-spray siya ng mangga o nagbibisita ng mangga, kung ito ba ay maganda yung bulaklak, kung ito ba ay mamumunga na, kung ano yung dapat gawin para maging mabunga o magiging maganda yung bunga nito, hindi nagiging yung maraming kurikong yung bunga nito. Kaya habang naglalakad kami, may kwentuhan, kung may kumustahan, merong maganda na naiidulot pala yun. Kapag lumalaki ka na, nakikita mo kapag nandun ka na sa isang bagay na kailangan mong matutunan, kailangan mong malaman, yung bawat kwento at bawat paalala, bawat ginagawa niyang sakripisyo para sa magkakapatid, para sa pamilya, nakita ko sa tatay ko. Kaya mahalaga yung gampanin din ng isang tatay o ng isang nanay kapatid, yung kanyang sakripisyo para dun sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya yun, masarap alalahanin na mahalaga yung magkaroon ng magandang relasyon sa isang sambahayan. Kaya naikwento lang. Kaya ito, isang patotoo din sa kwento natin ngayon na maikwento natin yung mahalaga nating natanggap sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang sakripisyo doon sa krus na mapapakinabangan at merong katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa krus, yung paglilinis ng kanyang banal na dugo, paglilinis sa ating mga kasalanan upang tayo ay makaharap sa Diyos Ama. Kaya ngayong umaga, na layunin ng kwento natin ay yung makita, maunawaan
na ang bawat tunay na Kristiyano ay pinadalisay ng dugo. Pinadalisay, ulitin ko po, ang layunin po ng kwento natin ngayon ay maunawaan na ang lahat ng bawat tunay na Kristiyano ay pinadalisay ng dugo ni Kristo Jesus at sa gayong kalagayan ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya sa umagang ito, yun po yung babasahin natin mula sa Aklat ng Roma, Kabanata 1 hanggang 11. Kung nandun na po kayo, sabayan niyo po ako. Sabi doon, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring alay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala, lalo tigit na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. 11. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Sige po, manalangin po tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pribilehiyo na makapagbahagi ng iyong salita. Panginoon, itago niyo po kami sa inyong likuran, Panginoon. Tanging ikaw yung maitaas, ikaw yung mapapurihan, ikaw yung maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. Tanging pangalan mo, tanging ang aming masabi, ang aming mabigkas, Panginoon. Ganun din, Panginoon, magliwanag ka sa buhay namin at maging mabuting katiwala at mabuting ihemplo, Panginoon, modelo sa bawat nakakasalamuha. Magliwanag ka sa amin dahil ikaw yung nakikita sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po at dalangin sa umagang ito, ipaunawa ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na maunawaan ang bawat talata o anuman yung nais ipaunawa sa amin sa umagang ito, Panginoon, na magiging naming sandata sa panahon na merong gumugulo sa aming isipan o sa panahon na merong kaming mga pinagdaraanan, Panginoon. Dalangin na ang iyong salita yung aming panghawakan, Panginoon, na magiging daan namin, Panginoon, na at matayuan
na ikaw yung aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin na ikaw ang may taas, Panginoon, sa umagang ito. Patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu, mapuspos kami, Panginoon. Dalangin, Panginoon, marami pang maabot na mga di pa mananampalataya, Panginoon. Mga di pa nagtitiwala sa iyo na sa iyo lamang matatagpuan ang katiyakan ng kaligtasan. Panginoon, ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yun po, merong mga tanong tayo dito na pwede nating masagot at maisulat upang maunawaan natin yung ating kwento. Yung pamagat ng kwento natin, dalisay ng dugo ni Kristo Jesus. Ito yung mga tanong na pwede natin na pagbatayan. Sabi doon, number 1, naniniwala ba tayo na anumang kalagayan ng tao, mabuti o masama, ang lahat ay may pag-asang maligtas sa parusang nararapat sa mga makasalanan? Number 2, ano ang paraang ginawa ng Diyos upang magkaroon tayo ng ganitong pag-asa? Pangatlo, sino ang ating mga kakilala ang nais nating bahaginan ng mga katotohanan patungkol sa ating relasyon at tiyak na kaligtasan kay Jesus? Number 4, ano ang ating nais sabihin sa Diyos ngayong araw bilang pagpapasalamat sa kanyang mga salita sa Biblia? Yun po yung mga tanong na nawa masagot natin sa umagang ito. Kaya ano ba yung talata na nangusap sa atin doon? Sabi doon sa Roma 8 at 9, bahagi po ng pangangaral ni Apostol Pablo, hindi lang sa Roma, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo Jesus, na siguraduhing malinaw at mauunawaan ng bawat isa ang mensahe ng kaligtasan buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa nag-iisang tunay na isinugo, ang Diyos Anak na si Jesucristo. Marami ang naglipa ng katuruan tungkol sa kaligtasan. Di naman po lingid sa inyo yun. Sa social media, sa kalsada, sa bahay-bahay, marami yung nagtuturo ng kaligtasan kahit saan. Kaya lang mahalaga na makita natin ano ba yung kanilang itinuturo. Kaya kailangang maging mapanuri tayo. At marami ring mga tumutuligsa sa ebanghelyo na pinapangaral ng mga apostol. Kasama pa ang kaliwat ka ng pag-uusig mula sa mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus. Ito yung mga observation po natin dun sa kwento na binasa natin. At sa mga hintil, at ito naman yon ang katotohanan ang nais bigyang diin mula diin na sumulat upang ang mga mananampalataya sa Diyos kay Kristo Jesus ay maging matatag at mamunga sa kanilang patuloy na pagsasabuhay ng kanilang pagkatao at pagkatawag mula sa Diyos. Sa talata, siyam ay nagpapatuloy na ang lahat ng tao ay nagsisimula sa hindi maayos na relasyon sa Diyos. Sa talata 9, ay nagpapatuloy na ang lahat ng tao ay nagsisimula sa hindi maayos na relasyon sa Diyos. Kaya
Ang solusyon mismo ng Diyos sa hindi mabuting kalagayan ng tao sa harap niya ay ang dugo. Kaya ito ang dugo mula kay Kristo noong siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang maging handog sa ikakapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Nung una, sa mga kwento natin ng mga lumipas, ginagawang ritual nung una na nung unang panahon na nag-aalay sila ng dugo taon-taon at yun ginagawa ng mga punong pari. Pero sa panahon ng Panginoong Hesukristo na sabi doon, itong dugo mula kay Kristo, Jesus noong siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang maging handog sa ikapapatawad ng kasalanan ng sanglibutan. Nung una, taon-taon, ginagawang ritual para sa kasalanan, sa ikapapatawad ng kasalanan. Pero ang Panginoong Hesukristo ay isang beses lang pumasok at yun ay sapat na. Kaya dito ipinakita na dugo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo naging handog na ikapapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi magiging katanggap-tanggap ang sinuman sa Diyos kung ang dumi ng kasalanan ay nananatili sa tao. Ang dugo lang ng matuwid at banal na anak ng Diyos ang naging paraan ng Diyos Ama upang ang makasalanang sanlibutan ay malinis at maging dalisay. Gayunpaman, bagamat ang dugo ni Kristo ay pinantubos sa lahat, ang tanging matatanggap lamang ng paglilinis at kapatawaran ng kasalanan ay yun lamang tunay na mananampalataya ni Jesus. Yun po ulitin ko po, gayunpaman bagamat ang dugo ni Kristo ay pinantubos sa lahat, ng tanging matatanggap lamang ng paglilinis ng kapatawaran ng kasalanan ay yaong lamang tunay na mananampalataya ni Jesus. Ulitin ko po, yung lamang mga tunay na mananampalataya ni Jesus. Tayong mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, lagi po nating tatandaan na hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng huwad na pananampalataya. Yung hindi tunay na pananampalataya. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng totoong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya, masakit bang isipin, ngunit noong wala pang personal na tamang relasyon, ang tao ay itinuring ng Diyos na kaaway. Amen po. Ulitin ko po. Ngunit noong wala pang yung personal na relasyon, yung tamang relasyon, ang tao ay itinuturing ng Diyos na kaaway. Ngunit simula ng manampalataya na totoong tao, ng totoo ang tao sa Panginoong Hesukristo, siya ay nilinis ng dugo ni Kristo. Dahil doon naging dalisay na siya sa harapan ng banal na Diyos. Sinisigurado ng mga talatang ito ang kaligtasan sa mga tunay na Kristiyano dahil sa Panginoon na nagligtas sa atin ay nabuhay na muli mula sa kamatayang pisikal. Hindi po nanatiling patay ang Panginoong Hesukristo. At yun po ay naging malinaw rin sa inyo. At nabasa rin po ninyo. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay
mula sa kamatayang pisikal. Muling nabuhay siya sa pisikal, kamatayang pisikal. Kaya nangangahulugan ito na hindi na kailangang pahirapan o parusahan ang ating mga sarili. Hindi na kailangang paghirapan. Yun yung kagandahang loob ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya ang mag-donate sa mahirap o gumawa ng mga charitable work para maligtas, ang gumagawa ng mabuti ay nakakalugod sa Diyos, pero hindi maliligtas sa atin. Hindi magliligtas sa atin. Mabuti po yung gumawa ng mabuti. Nakalulugod po yun sa Diyos. Pero hindi makakaligtas, hindi makakapagligtas sa atin. Kundi ang dugo ni Kristo, kailangan lang nating tanggapin siya at sampalatayanan bilang sariling tagapagligtas. Sampalatayanan natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yun ay sapat, kumpletong kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya naman ang katiyakan ng kaligtasan ng mga Kristiyano ay dapat malaman at mapanghawakan ng bawat isa. At yun yung natanggap natin na mahalaga nating maibahagi sa mga di pa mga mananampalataya. Kaya kung bakit merong paghayo, nakikigawa tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya ikwento natin ang katiyakan ng kaligtasan. Kaya hanggang tayo ay humantong na at tawagin ng Diyos sa kabilang buhay, ito yung kailangan nating gawin. Yung ating aplikasyon, yung itinanong kanina na naniniwala ba tayo na ang anumang kalagayan ng tao, mabuti o masama, ang lahat ay may pag-asang maligtas sa parusang nararapat sa mga makasalanan. Amen po ba doon? Amen sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa krus na sapat, kumpletong kabayaran ng ating mga kasalanan. Kailangan natin sampalatayanan yon para sa katiyakan ng kaligtasan. Pangalawang tanong, ano yung maaaring ginawa ng Diyos upang magkaroon tayo ng ganitong pag-asa? Ito ay yung dugo mula kay Kristo Jesus nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang maging handog at ikakapagpatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Pangatlo, sino ang ating mga kakilala na nais nating bahaginan ng mga katotohanan patungkol sa ating relasyon at tiyak na kaligtasan kay Jesus? Siyempre, unang-una yung mahal natin sa buhay. Mga nakakasalamuha natin, mga kaibigan natin, kaklase natin. Huwag nating sarilinin yung regalo na natanggap natin. Nawa maibahagi rin natin sa iba. Alam ko naman na merong Holy Spirit na tutulong sa atin. At yun yung pangako niya, na meron tayong makakasama sa pagbabahagi ng mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagkabuhay at doon sa ginawa niya para sa ating katiyakan ng kaligtasan. Kaya pang-apat, ano yung ating nais sabihin sa Diyos ngayong araw bilang
pagpapasalamat sa kanyang mga salita sa Biblia. Kaya, ulitin ko po, ano ang ating nais sabihin sa Diyos ngayong umaga, ngayong araw, bilang pagpapasalamat kanyang mga salita sa Biblia. Sa akin, salamat dun sa katiyakan ng kaligtasan. Salamat sa Panginoong Jesus dun sa dugo, yung sakripisyo niya, yung hirap niya, para maging malinis ako at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya, salamat pa rin sa Panginoong Jesus na meron akong tagapamagitan sa Ama. Kaloob na banal na Espiritu, gabay para makasunod sa kanyang kalooban. Kaya maraming salamat sa kanya. Kaya ikuwento ko. At ikuwento nyo rin. Muli nyo pong basahin yung bawat talata, yung kwento mula sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, 1-11. Ganda na lang po. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. God bless po. Sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga humahayo para ibahagi ang mabuting balita ng katiyakan ng kaligtasan sa ginawa ng Panginoong si Kristo. Kaganda ang loob ng Diyos, pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa ginawa niyang paglilinis sa ating sakripisyo ng Panginoon.